Ayun, so good evening sa inyo guys, August 31, 2021. So welcome back dito sa ating cryptocurrency updates. Ayan, so yung mga viewers po natin with regards sa play to earn games po natin, NFT, bukas po yung upload naman natin sa kanya. So abangan mo na lang yung mga hindi pa nakakaalam na mga bago po dito sa ating channel. Si Palaboy Trader is a stock trader and crypto traders. Kaya madalas makita nyo yung ibang video po dito sa channel natin is all about charting. Pero later on, sabi nga sa inyo, nagmamigrate tayo sa mga play to earn games as part din naman kasi ng cryptocurrencies. Okay? So sa mga cryptonatics, so pag-usapan natin, Bitcoin, ano ba yung status niya? So kanina, nakita natin medyo okay po yung galaw. So tingnan natin si Ada Cardaño, may pullback yata to. Pero next week, may catalyst itong si Ada. Si Dogecoin, wala tayong makuha news. Pero yun nga, medyo pabagsak yung price action. Si RWeeb, so ilang araw na natin nakitang ano to umakyat. So breakout yata tong si RWeeb o itong si Celo natin. So mamaya silipin mo natin si Celo, sinama natin kasi top gainer for the day. Dalawa sila ni RWeeb. And then si Axis Infinity natin, so yung token or coins na ginagamit po natin sa Axie Infinity na game. So later on si SLP naman sasama natin. Pero ngayon itong si Axie muna, titignan natin. Parang to the moon yata yung galaw nitong si Axie Infinity. Okay? So doon sa mga bago po dito sa ating cryptocurrency channel, so disclaimer po, personal study lang po for educational purposes po itong ginagawa natin na vlog. So yung reason para mag-buy, sell or hold po ng mga cryptocurrencies is kayo na po magde-decide kasi nga po merong risk dito po sa ating stock market or rather cryptocurrency markets naman. Okay? And as usual, kung baka lang dito sa ating crypto channel, so wag mong kalimutan i-subscribe yung ating Palaboy Trader na crypto ko to. Salamat po dun sa mga na-subscribe. Yun pong mga NFT players natin, yung mga play to earn game players. So don't worry, maglalagay tayo ng mga uploads, especially kay PBU kasi naglalaro din naman ako ng PBU. Yung My DeFi Pet, nilalaro ko na lang siya kasi hindi ko pa naman pwedeng kumita sa kanya, di ba? So mayroon siyang ginagawang staking sa ngayon. Pero alam ko hindi pa naman pwedeng pagkakitaan. Pero si PBU, Plant versus Undead, pwede kasi. So may potential siya. So anyway, may upload tayo sa kanya bukas. Tignan mo na lang yung mga nilalagay ko dito. Mostly cryptocurrency charting kasi yun nga po yung pinaka foundation ng channel natin na to, crypto ko to. So, later on, dadagdagan natin yung mga videos natin. Kahit dito sa mga Bitcoins, Ethereum, XRP, di ba, hindi pa natin kilala kung saan ginagamit yung mga yon. So, yun po yung idadagdag natin dito. Hopefully, maparami pa natin yung videos. And then, salamat na marami doon sa mga nagsusubscribe po. Yung questions nyo sa mga PBU, iniisa-isa ko siya, hindi ko lahat masasagot, pero check nyo po yung mga may reply. So, baka doble lang po kasi yung questions nyo, kaya hindi ko na nasagot naman. Okay? So, follow mo ako dito guys. Tingin tayo sa ating cryptocurrency status. So, makita mo dito, pa-recover na tayo. So, kahapon siguro bumagsak si Bitcoin. Wala tayong vlog sa kanya. Pero majority, kita mo, green na. So, okay na okay siya. So, si Polkadot, yung isa sa mga gainers dito sa mga major cryptocurrencies na minomonitor po ni Yahoo Finance. Pero the rest, okay po. Okay na okay yung nakita natin na galawan. So, most likely, meron gagalaw po ng mga cryptos naman sa kanya. Okay? So, yun po yung ating overall picture. Very healthy. Ngayon, yung ating cryptos. Tingin tayo dito sa ating charting. Ayan. So, kung mapapansin mo, yung chart natin sa kanya, nahihirapan pa rin si Bitcoin. Dito po sa 48,000. So, hindi na siya makabalik sa 50,000 level. And then, ang worry ko lang naman sa kanya, guys, alam mo naman siguro, kahit hindi mo masyadong kabasado yung, yung mga trading natin, is yung tinatawag natin na divergence. So, humihina yung buying momentum sa kanya. Indicators is price na yung nilalabas, mahina si Bitcoin, yun ang sabi niya. Pero yung price action hindi gumagalaw. So, yun yung classic na divergence. So, nag-aantay siguro ng bagong catalyst itong si Bitcoin naman natin. So, ang sinasabi naman ni isang newspaper natin, New Scientist pala, ayan. So, ang sabi niya, will PayPal's adoption of Bitcoin make cryptocurrency more mainstream? So, kung ako yung tatanungin mo, syempre, kasi good catalyst yan, di ba? May isasama siya sa isang major payment system. Ito nga pong si PayPal. So, ano ba sabi niya? PayPal has 2 decades of experience in online and managed 403 million users accounts. So it costs
Ripple's when it announced last August 23, it would allow UK customers to buy and sell for cryptocurrencies. Bitcoin prices rose to a 3 high. Ayan. So, sabi nga natin, nasabi naman natin, nabanggit na natin last time, magandang catalyst to talaga pag ginamit sa payment system si PayPal. Major ano to payment system. Kaya, tingin natin, kung na-approve siya sa UK, malaki yung chance magsusunuran kahit yung mga ibang maliliit na mga payment system. So sa Pilipinas, syempre ginagamit na siya, 'di ba? Hindi pa masyadong available pero coins.ph ginagamit na siya, 'di ba? Yung meron na din tayong PDAX, 'di ba? Si GCash, meron na ba si GCash? Ayan. So anyway, meron na tayo sa Pilipinas. Kaya nga sabi natin very good kung meron kang investment sa cryptocurrency. Pero ngayon, as a trader, syempre, sabi natin, nagwa-warning tayo pag ganito, medyo pabagsak itong si Bitcoin naman natin. Pero for the day, di ba nakita naman natin, overall picture dito, okay naman siya. So, hopefully, hindi ma-break yung support niya. So, resistance yan. Siguro ibaba ko to para makita natin. Mga 44K yung nakita natin na support level. Kasi sakto dito sa bandang kaliwa. 44K po yung pinaka-level po nitong support level nitong si Bitcoin naman natin. Okay? So, yun po yung ating nakita sa kanya. Si ADA, next week, yung catalyst po natin kay ADA, yung kanyang hard forking na pinag-usapan hanggang sa ngayon. So, medyo naka-recover na rin itong si ADA natin. So, same kay Bitcoin, babago yung aking MACD. Mapapansin mo, yung galaw po ng kanyang RSI, so, hindi na lumabas si MACD natin. So, di bale, alam ko parehas din naman yung pinapakita ni MACD. So, siguro next week, magmamigrate tayo kay, kay Investagrams. Total, konti lang naman yung delay. So, medyo hindi ko makabisado yung mga controls po nitong si Binance naman natin. So, yan. So, hindi ko alam bakit nagbabago yung kanyang MACD formation. So, ayusin natin ng konti. Medyo nawala yung MACD. Kasi ginagamit din natin to as an indicator. Ayan. So, nag-cross down pala itong si MACD. Ayan. So, not so good sign for the near future. Pero price action, hindi kagaya ni Bitcoin, medyo flat na siya. Ito, may tendency pa na makyat kasi nga meron nga pong catalyst ito. So, Cardano will launch ERC20 Ethereum Converter Bridge next week. Kaya ito yung isa sa mga major catalyst na nakikita natin, potential magpa-spike pa later on dito kay Cardano. Hopefully, hindi ma-break yung kanyang support level naman. So, meron siyang, yun nga, yung kanyang hard fork upgrade September 12. So, abangan po natin itong si Cardano. Kaya naman yung chart niya is talagang patuloy na umakyat, di ba? Yun kasi yung pinaka-main catalyst niya. Ang major advantage, pag pwede ka na doon sa kanyang ginagawang hard forking, makakagamit na siya kagaya ni Ethereum ng smart contracts. So, marami siyang pwedeng maging applications naman. Okay? So, yung pinakita natin sa kanya kay ADA, and then yung ating speculative na Dogecoin. Tingnan natin pabagsak si Dogecoin guys nagre-recover na yung price niya ngayon. Pero tingnan mo, saktong-sakto yung di ba? Yung trend channel natin sa kanya, downward din yung ating RSI, ganun din yata yung MACD. Ganun din yung kanyang MACD formation. So makita mo downward din siya. So sinusundan niya yung drawing natin na matagal na itong dalawang trading channel sa kanya. So medyo bearish in the short term po itong si Dogecoin naman natin. So, wala tayong makitang ibang news meron lang dito kay FX Street. Dogecoin buyers nowhere to be seen as Doge price dips lower. So, medyo nawawala ng optimism po yung mga traders natin sa kanya. So, konting tweet lang ulit, Mr. Elon Musk. Ayan. So, yung isa si Arweeb. Ilang araw ko nang nakikita si Arweeb na maganda po yung kanyang galawan. Ayan. So, wala akong nakitang news kasi itong isang news kay Axie to Wala akong nakitang news dito kay Arweeb, pero top siya ngayon Nag-gain po siya. Ayan tignan mo nga naman dito. 60% in one day. Ayan. Ganyan po kalaki. Pero yung 60% na yan, kasama na yata dito sa previous candle Ayan halos 60% yung ginalaw po nitong si AR natin for the last 2 days candle. Pero meron siyang volume So, meron siya, may karga. Tingnan mo, parang bibisita dito sa kala natin mataas na to last time.
kinaya pa rin pala niya, brinake pa rin niya yung ating trading channel sa kanya sa sobrang lakas ng volume, brinake niya. Di ngayon, may potential mag-touch dun sa previous high na 76.71 naman. So maganda yung yung galaw ng RSI, kita mo nasa overbought. Parang si ano to sino ba 'yon? Si Converge ba? Yung nakita natin na laging nasa taas yung RSI level. So, meron siyang pitik. Ganyan din kaya gawin kay Converge natin. So, okay po yung galaw ni RWIB. Meron siyang potential to touch dito sa taas. After nyan, syempre, abang ka na sa shorting dito kay RWIB naman natin. Ayan. So, hindi ko na makita kung bakit siya umakyat. Most likely meron. Kasi ang laki ng galaw niya for the past 4 days, 5 days. And then, next po natin si Celo. So, ito yung may nakuha tayo ng news yata sa kanya. Balikan natin. So, 30% yata to 13% pala yung gain nitong si Celo natin. Ayan. So, medyo nag-adjust na siya. 13%. So, tignan mo, laki ng ano niya, Ang laki ng kandila nung isang araw pala to, Tignan mo, 150% in one day. So, ano ba nangyari dito kay Celo natin? Celo launches $100 million fund to support. Ayun pala, ito. Decentralized finance. So, ito talaga yung in demand ngayon, guys, decentralized finance. Pag may naririnig ka na word related po sa ating cryptos, umakyat po siya. So, finance kasi yan Tapos, decentralized. So, bagong form ng finance investments dito sa ating cryptocurrencies. Gamit tayo Fibonacci, makita natin yung bounce area. Meron tong bounce. Ayan, sakto. Nandito na siya, naglalaro na siya sa possible bounce area. Ayan. Pwede mo tignan yan and then siguro hopefully ang bounce niya hanggang dito lang. Mga 20%. Laki din, Pero yung risk mo, syempre, ganun din. Siguro sa 15-minute charts ka na lang tumingin kung gusto mo talaga itong si Celo natin. May nakikita ka ng potential and then tignan mo pag nagbabounce na yung mga moving average. Pero ngayon parang bearish pa. Ito sana, maganda dito yung setup niya. Pero yun nga, nag-breakdown naman yung price action. So, abang na lang ulit ng next entry dito kay Celo natin gamit yung ating Fibonacci. Pag ayaw pa rin niya, dito, malapit sa 0.786 Fibonacci. Kasi meron pa rin naman yan. Nandiyan pa yung volume kalahati. Yung kalahati lumabas na, pero yung iba, nandiyan pa rin naman. So, yung MACD, okay din. Tingnan mo, medyo nakabuka din yung MACD directions naman natin. Okay? And then, itong si Axie Infinity. Ayan. So, quick glance lang guys dito sa mga cryptos. Marami naman nagliliparan kaya madaling maghanap kung anong crypto yung pwede nating puntahan. So, meron ding divergence tayo na nakikita dito kay Axie Infinity. Meron siyang divergence sa MACD at saka sa RSI. Hopefully, hindi mag-drop yung price action. Nasa support pa naman, pero bantayan mo na to kasi kung meron siyang drop dito naman, nasa 65 yung pinaka-support level po nitong si Axie. So, uptrend pa rin naman siya Nandito pa rin naman. And then, kung sisilipin mo na maigi, parang nagba-bounce yung candle natin sa ngayon. So, may maraming good news dito kay Axie. Hindi siya naubusan. Siyempre, yung pagiging successful niya dito sa ating crypto world naman, yung nilaunch niya na game, di ba? So, meron tayong news sa kanya galing dito kay Market Insider. A crypto game has generated 485 million in revenue since July. So, laki and is drawing flux of players from developing countries. Siyempre, Pilipinas, looking to make money naman. So, marami tayong mga katropa na nag-Axie Infinity. Sabi ko sa inyo, kahit dito sa amin sa Malaysia, yung mga katrabaho natin, naglalaro at okay naman daw yung ROI nitong si Axie Infinity. Kaya nga, maraming nag-i-speculate doon sa mga bagong games na lumalabas. Hopefully, yung isang pinunta natin, si Plant vs. Undead, masama din sa listing later on. Hindi natin alam, pwedeng matuloy, pwedeng hindi. Pero itong si Axie guys, kung naghahanap ka ng games na parang okay naman yung future niya Kasi ngayon may news na sa Pilipinas, di ba? Parang nakikipag siya papasok sa crypto exchange, itong si Axie sa Pilipinas. So magkakaroon siya ng magandang relationship. Siguro naman yung ating BIR, makuha na niya yung gusto niya na tax. So okay na ulit itong si Axie natin. Kasi marami nag-invest talaga na Pinoy dito guys di ba? Alam niyo naman yan. So, ito na yung mainstream natin. Nag-umpisa si Axie. Maraming sumusunod dyan. Ewan ko ano nangyari kay Drake Ball natin. Nababalitaan ko, napapanood ko yung mga YouTube na kasama natin. Parang pabagsak yata yung price niya nung Drake Ball natin. Pero itong si Axie is okay pa naman. Nasa taas pa naman. Pero kung
technical trader ka, alam mo, mahina yung volume, pataas yung price. Later on, magkakaroon din siya ng correction. So, yun ang pwede mong abangan kung papasok ka dito sa ating Axie Infinity naman. Pero ngayon is okay pa rin naman siya, di ba? Okay po. So, yun po yung ating mga review. Very, very quick lang, guys. Yun nga, sabi ko sa inyo, upload pa rin naman tayo kasi ito naman yung ano natin talaga trading. Pero pag nakita mo yung ating channel, so please don't forget to subscribe bago kayo umalis, is meron nga tayong direction, and then nakita natin is yung mga play to earn is magandang pag-aralan. So wala pa akong experience sa Axie Infinity, nakikita-kita ko lang siya, and then ito nga yung dalawang trinay ko, syempre yun yung iba vlog ko, yung experience ko lang naman sa kanya. So may risk sa mga to guys kasi especially startup tong mga to, hindi pa kagaya ni Axie Infinity. So be better, computein mo magkano yung risk mo, say trader naman tayo kung alam mo, and then kung kaya mo siyang i-maintain, kaya mong ilaro, may time ka sa kanya, pwede, di ba? Pero dapat i-manage mo yung risk na ipapasok mo sa kanila kasi risky, very very risky, especially during the initial stage ng kanilang development. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo sa ating next trading vlog.